Tuloy ang putukan. Bagamat tinitiyak ng gobyerno na contained ng militar ang areas of conflict, hindi maikakailang pinalawak ang epekto ng dirian sa normal na pamumuhay ng mga sibilyan. Nadagdagan din ang bilang ng mga residenteng napilitang lumikas. Pero kung may magandang balita ngayong araw, yan po ang ligtas na pagkakatakas ng siyang nabihag ng paksyon ng Moro National Liberation Front. Eksklusibong ikinuwento sa GMA News ng isa sa kanila ang pinagdaanan nila sa kamay ng mga rebelde. Kumustahin natin ang sitwasyon ngayon sa Zamboanga City na nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Igan, patuloy nga ang bakbakan dito sa Zamboanga sa pagitan ng tropa ng militar at ng paksyon ng MNLF. Pero ang masaklap sa araw nito, sinabayan pa yan ng isang malaking sunog dito sa Santa Catalina. At dito nga sa aking likuran ay makikita ninyo na patuloy pa rin ang paglagablab ng apoy sa mga kabahayan. Pero ang magandang balita nga dyan, Igan, ay nakatakas ang siyang nabihag ng paksyon ng MNLF. Iyan na yun, talaga. Naalala mo yung anak mo, gusto mo siyang iligtas? Oo, gusto ko iligtas kasi yan man, inod pa nila. So, parang gusto mo isakripisyo yung buhay Ay, mo? sakripisyo ko buhay ko. Basta maligtas ko ang banak ko. Matagdara ka na ko, may sakit na ako. Naiyak ang 71 anyos sa dating pulis na si Musa Sali matapos makatakas kasama ang iba pa na bihag ng paksyon ng MNLF na umatake sa Zamboanga City. Eksklusibo namin siya nakausap at tatanghali kanina. Kwento ni Musa na isa rin cancer survivor, nakipagsapa na rin siyang tumakas sa mapansin niya. Tatlo na lang ang bantay nila. Walang tubig, walang ilaw, walang communication, at walang pagkain. Mabuti pa tayo mamatay sa bala, huwag na lang sa gutom. Sabi ni Musa, bagamat mahirap ang kalagayan nila, habang nasa kamay ng mga rebelde, hindi naman daw sila ginapos. Kahapon, pinasok pa ng mga armadong rebelde ang isang moske. Bawal daw ito sa kanila mga Muslim. Pinalikan din ni Musa kung ano nangyari ng Lunes sa madaling araw. Wala raw siyang nagawa ng pasukin ng armadong miyembro ng MNLF ang kanilang bahay. Habang biyag sila, kasarinlan ng Bangsamoro, ang malimit daw mabanggit ng mga rebelde na aabot daw ng 200. Bukod sa siyang nabihag na nakatakas, 13 residente pa ng Santa Catalina na naipis sa bakbakan ng napilitan na rin lumikas. Ilan sa kanila, mga bata at babae. Apat na araw lang kami dyan. Pinakabigyan niyo din sa loob. Meron naman kami pagkain. Kung nagbabakbakan, paano kayo? Wala, nakaupo lang kami, nagtago lang sa baba. Ang mga nakatakas at mga lumikas, dinala ng tropa ng Philippine Marines at ng PNP Region 9 sa isang ligtas na lugar. Pasado alas 8 kanina umaga, nagsimulang marinig ang malakang nakabutok sa pagitan ng Santa Catalina at Santa Barbara kung saan nagpupunti ang paksyon ng MNLF kasama kanilang bihag. Una lang nagpupuntok ang paksyon ng MNLF kaya napilitang gumanti ang tropa ng pamahalaan. Di mga tangke ng sundalo, nagamit na rin kanina. Bago ang palitan ng putok, isang kotse ang lumabas mula sa komunidad. Tinaray ko ng mga sundalo pero agad ito. Nang magsiyasat, sakay pala nito si Dr. Julieta Galvez Banson, Associate Professor ng Western Mindanao State University College of Medicine. Kasama niya ang kanyang anak at apo na 5 taong gulang. Naipit daw sila sa bakbakan. Wala kami kasi telepono, wala kaming kuryente. Paano na kami niyan? Tapos ang mga relatives namin, sige ang text sa amin. Kanina, muling sumuglab ang kwento dito sa Santa Catalina. Pinasok na ng tropa ng pamahalaan ang target area nila. Muli rin ginamit ang mga tanke. May makapal na usok din sa lugar. Handa na may nasusunog na gusali o bahay. Kalaunan, maraming bahay pa ang nadamay. Buti na lang, nakaresponde na rin ang mga bumbero. Ang ating meeting mayor ay nag-a-attempt na padala ng feelers or opening the lines of communication for negotiation. No AFP will just at the moment hold the cordon of areas and conduct calibrated operations just to make sure na none of these armed men will come out of those areas that we have defined. Pag-alas 4 naman kaninang hapon sa gitna ng bakbakan nang lumabas mag-isa ang 83 anyos si Lola Marcelina Espidan. Kahit nang
Mahina, lumabas siya mula sa mag-usok nilang bahay. Malaki na raw ang sunog sa kanilang lugar. Ay, may ilan pa